pagpapala sa lahat ng mga walang sawang nakikinig ng programang ito. Paulit-ulit po natin binabanggit ang mahalaga sa programang ito, mga kapatid, ay ang pakikinig. Dahil lahat ng bagay na ating tinanggap sa ating Ama, kagaya ng mata, kamay, tainga, paa, buong sangkap ng ating katawan ay kailangan natin magbigay sa ating Ama ng kanyang ikalulugod sa bawat bahagi ng ating katawan na ibinigay niya sa atin. Katulad ng mata, huwag natin gamitin yan para tayo magkasala. Katulad ng tainga, huwag natin gamitin yan sa pakikinig ng mga chismis lamang. Katulad ng kamay, huwag natin gamitin sa pagnanakaw, o pananakit, o pagpatay. Kagaya ng paa, huwag na tayong lumakad ng ayon sa linakad ng mga masasamang tao. Yung mga masasamang tao, mga kapatid, yung mga hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isaw, yun yung mga masasamang tao. At lalong-lalo na, mga kapatid, yung tainga natin. Yan ang isang pinakamahalagang bagay ngayon na kailangan nating pahalagahan ng ating tainga. Dahil ito kailangan gamitin natin sa pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong si Isaw, Ama, na lumalabas sa bibig ng kanyang huling sugo, na walang iba, mga kapatid, kundi itong nagsasalita ngayon sa inyong harapan. At tayo ay may mensahe ngayon, mga kapatid, at bago tayo madako sa mensahe ngayon, sa inyong lahat ng mga nakikinig, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya, awa, kapayapaan na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Shalom. At yan, mga kapatid, dahil dito na tayo sa mensahe muli ngayon ating dapat na pakinggan. Kaya ng ating nabanggit kanina na lahat ng bahagi ng ating katawan ay kailangan magbigay ng ikalulugod sa paningin ng ating Panginoong si Isa. At ngayon ay buwan ng July pa rin, mga kapatid, at tayo ay nasa pitsa 26 at araw ng Sabado. Ngayon, mga kapatid, huling Sabado tayo ng buwang ito ng July at dito sa taong 2025. At ito ay kailangan na malaman na naman ng lahat ng mga tao, lalo na nga yung may pangdinig. At patungkol na naman ito sa mga nangyayari ngayon. Dahil ito nga yung binabanggit natin na ng huling araw. Naririnig na natin palagi kahit sa ibang reliyon. Kahit sa istasyon lang ng TV, mga kapatid. Nababanggit nila ito na ito na yung huling araw, mga huling araw. Pero wala silang basihan, mga kapatid. Binabanggit lang nila na ito yung huling araw. Dahil mayroon na daw mga palatandaan. Dahil marami nga nababanggit yung mga kaguluhan na yan, panahon ng mga sakuna. Yan naman ay nangyayari na noon pa di ba? Mga kaguluhan na yan, nagkakaroon ng digmaan. Ay nung unang panahon hindi pa tayo naianak. Yung mga gera noon, Hapon, Amerikano, o lahat, nagkarambulan noon, di ba?
nangyayari ngayon. Kagaya din ng nangyayari ngayon mga kapatid sa iba't ibang bansa. Bumabalik yung mga digmaan. Di ba? Alala nyo. At yung mga noong unang panahon, mga narinig natin sa ating mga ninuno, ang bagyo noon, ang lalakas. Yung mga pagguho ng lupa, may mga syudad pa nga na talagang lumulubog. Noong unang panahon, nangyayari na ito mga kapatid. At nauulit nga lang ngayon. At merong isang tunay na pinakamalaking palatandaan ng huling araw mga kapatid. Hindi lang yung nangyayari. Ang isang pinakamalaking palatandaan mga kapatid ay nakasulat. Tandaan nating mabuti, hindi na uso ngayon yung kasinungalingan. Marami yung fake news ngayon, yung sinasabi nila. Pero walang magagawa yung fake mga kapatid. Hindi yan magtatagal, fake nga eh. Di ba? Naniniwala kayo na ang fake ay hindi magtatagal. Siya nawa. Ang nagtatagal lang at mayroong talagang panghabang buhay na resistensya ay yung totoo. Diba? Kaya nga kailangan totoo binabanggit dun sa TV, dun sa palatuntunan ng DCBB. Sabi nila, dapat totoo. Kung kayo nakikinig ng mayroon silang istasyon sa radyo at sa telebisyon, mga kapatid. Dapat totoo. Kilala niyo yung nagsasalita doon. Sa DCBB, balita. At paano malalaman ang totoo? Kagaya nung binabanggit ng karamihan na ito nga ay huling araw. Ano yung patotoo? At kailangan kung totoo, kailangan nakasulat talaga. Yun yung totoo. Mayroon ka pinanghahawakan. May papel kang pinanghahawakan na totoo. Dito mga kapatid, sa atin, bawal na bawal talaga yung kasinungalingan dito. Kaya umaayon ako dun sa salitang totoo. Pero, pasunayan mo. Kung totoo nga yung sinasabi. Kagaya nitong ating babanggitin ngayon mga kapatid, ang pinakamalaking palatandaan na ito nga ay huling araw ay nakasulat mga kapatid. Ito nyo. Gusto nyo nang malaman. Ano yung palatandaan? Basahin muna natin yung balikan natin ang Apokalipsis 1:3. Mag-concentrate kayo sa pakikinig mga kapatid. Concentrate kayo mabuti para malaman nyo. Dahil pag hindi kayo nakakonsentrate sa pakikinig dito, aantukin lang kayo mga kapatid. Papaypayan ni Satanas yung mga mata ninyo para kayo makatulog. Yun yung mga nakatutok dito na hindi nakakonsentrate makinig, nakakatulog mga kapatid. Binubulungan nyo ng dyablo. Matulog ka para huwag mong marinig ang sinasabi niyan, para huwag kang maligtas. Yan, binabanggit ng dyablo rito. Ikaw naman na hindi ka naghahangad ng kaligtasan ay talagang tutulog ka. Pero kung naghahangad ka ng kaligtasan mga kapatid, kapayapaan, lalong-lalo na yung pangakong buhay na walang hanggan, yung dakilang pangako ng ating Panginoong Isa o Ama, sigurado makikinig ka dito. Yung nabanggit natin mga patotoo, ando nga sa Apokalipsis 1:3, pagdidiinan natin yung mga mensahe natin ngayon. May live ba tayo? Ayan, tingnan nyo yung mga patotoo. Yung mga naniniwala sa mga sabi-sabi na wala namang matibay
na pinanghahawakan na totoo nga yung kanilang pinaniniwalaan dahil sinasabi ng banal na kasulatan, hindi lahat ng pinaniniwalaan ng tao ay totoo, mga kapatid. Ito yung totoo. Pakinggan nyo, basahin natin. Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nga susulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ngayon, kung ating susuriing mabuti itong sulat na ito, wala pang tinutumbok kung ano yung aklat na iyon na binabasa ng mapalad na bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Di ba? Wala pa dito eh. Yung nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. So yung nasusulat doon sa aklat na yon. Mapalad ka pag binabasa mo yun. At ikaw na nagbabasa, kasama sa mapalad, ay yung mga nakikinig. O, di ba? Ng mga salita ng hula. At number 1, yung tumutupad ng mga bagay na nakakasulat sapagkat ang panahon malapit. Diba? Yung bumabasa, sino yung bumabasa? Andito sa inyong harapan, mga kapatid. Yung nakikinig, kayo yun, mga kapatid. Ang tumutupad, yun yung may mga sapak. At may tirita, yun yung mga tumutupad, mga kapatid. Ngayon, anong aklat ang tinutukoy dito na dapat basahin at pakinggan ang nagbabasa? At ito pa rin yung napakinggan mula sa nagbasa. Ngayon, puntahan natin yung ipapaliwanag ng Apokalipsis 22:7 kung anong aklat yun, mga kapatid. 22:6 hanggang 7 ng Apokalipsis. Yan. Kung bago ka pa lang, mga kapatid, na nakikinig dito, hindi ko na ipaalala sa iyo bago ka makinig, maghanda ka muna ng lapis at papel o bulpin at papel na listahan ng mga binabasa natin dito. Yung unang nabasa natin, Apokalipsis 1:3. Itong pangalawa, Apokalipsis pa rin, pero 22:6 hanggang 7. Basahin natin, mga kapatid. Sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyaring madali. Sa 7, at narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kita niyo, mga kapatid? Itong aklat na ito pala ang dapat basahin at dapat pakinggan ng mga nakikinig sa bumabasa ng aklat na ito. Yan, paulit-ulit na natin binabanggit. Itinuulit-ulit natin para maging malinaw sa inyo pakikinig. Mahalaga na ang ating ginagawa sa araw-araw, mahalaga ay nakasulat. Ibig sabihin, nakatala at iniutos. Yan.
hinala dahil yan ay utos. Kagaya ng batas ng tao, mga kapatid. Mayroong binabasa yung mga attorney kung may kaso ka, ayon sa Republic Act, ika niya. Di ba? Nakalista yung patakaran, yung batas. Batas ng tao, may listahan. Kagaya din ng ating ama, may listahan siya ng batas niya na kailangang tuparin ng tao, mga kapatid. Ito yung listahan niya. At walang ibang nakakaalam kung nasaan yung mga patakaran niyon, kundi ito pong inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. Sa akin ipinaalam ang lahat ng mga bagay na ito. Maniwala kayo o hindi. Kailangan ko itong sabihin. Kaya yun ang utos ng ating ama sa akin. Paniwalaan ka man o hindi, importante masabi mo sa kanila. Dahil wala tayong ibang hinahangad dito mga kapatid, kundi mailabas yung katotohanan na kinaroroonan ng ating kaligtasan mga kapatid. Dahil isipin yung mabuti, sa dami ng relihiyon, walang nakakatanggap ng pangako. Ang kanyang dakilang pangako, ang buhay na walang hanggan mga kapatid. Lahat. Magturo kayo ng relihiyon. Yung founder ng relihiyon na hanggang ngayon buhay pa, simula nung itinatag niya. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, itatatag ko ang aking iglesia at ang hadis ay hindi mananaig sa kanila. Diba? Yung hadis, yung kapahamakan, kamatayan, hindi mananaig sa kanila. Yung itinatag niya, yung kanyang itatatag na iglesia. At yun ay magaganap lang mga kapatid sa huling araw. Alam niyo yung huling araw, kung naman tayo dumako. Nalaman na natin kung ano yung dapat basahin at dapat pakinggan sa bumabasa kung anong aklat yun mga kapatid. Sana naunawaan nyo. Hindi yung kung ano-anong pasugo na mula dun sa kanilang founder. May sinasabi ng pasugo pero ang nakalagay dun, mga English, samantalang sila ay Pilipino, mga English yung mga pasugo, meron di pa isa-isang Tagalog. At ang makikita mo dun ay yung mga picture ng mga bahay dalanginan nila. Sambahan, yung mga simbahan nila, ang gaganda ng itsura. Yun din yung mga pasugo nila at kung ano-anong ang mga pagtulong na sinasabi, yun yung mga nakikita ng mga pasugo. Binibigay, pinapamahagi nilang libre. Pasugo daw yun. Pero mula sa kanilang founder, dito mga kapatid, hindi ang founder dito. Nulit ko palagi yan. Ang tunay na founder dito ay ang ating Panginoong si Isaw Ama. Ako'y kanyang itinayo, siya ang nagtayo dito, hindi ako. Ulit-ulit kong nilabang ito. Hindi ako ang founder dito. Mahiya tayo sa ating sarili kung ikaw ay magtatayo ng relihiyon. Hindi ako marunong magtayo ng relihiyon mga kapatid. Ito'y tinayo ng ating Ama, hindi ako. Pero wala akong karapatan na magtayo. Dahil binabanggit sa banal na kasulatan na siya ay magtatayo sa huling araw. Ibabangon niya. Ito. Tingnan natin. Yung tinutukoy na huling araw, mga kapatid. Ito yung patunay na tayo ay nandito na sa huling araw. Ito, isa-isahin natin. Kagaya nung ito yung mga narinig na natin at ngayon pinagdulugtong-dugtong. Ngayon, kagaya nung nakaraan, marami tayong dinugtong-dugtong na ipinag-utos ng ating ama na idugtong-dugtong. Hindi ko yung kusang idinugtong mga kapatid. Parang lumalabas lang na ako. Pero ang totoo niyan mga kapatid, ginagamit lang ako ng ating ama. Mas patuloy lang kayong makinig. Huwag kayong bibitaw. At tumutok kayong mabuti para huwag kayong makatulog. Para huwag kayong antukin. Kung pwede nga lang pabulyaw yung pagsalita ko para huwag kayong makatulog.
Pero mananakit yung lalamunan ko, kapatid. Mahina yung anong tawag dito sa sa Ilocano, karabukog. Lalamunan, mahina. Pag napapalakas yung boses ko, tumapaos. Kaya nandun lang ako sa media lang yung pagsasalita ko, hindi masyado mahirap. At pag linakas ko to, parang magagasgas yung cord. Tawag niyo doon, yung cord ng yung boses. Kaya ako meron mainit na tubig na iniinom, mga kapatid. Hindi sa kung anong bagay, kundi yung lalamunan ko na pinipigil ng dyablo na lumabas yung mga salita na ibinigay sa akin ng ating Ama. Pawisan na ako. Ayan. Ito yung kabuuan at malaking palatandaan ng huling araw. Ito yung pamagat ng ating ito yung kabuuan at pinakamalaking palatandaan ng huling araw. Ang kabuuan at pinakamalaking palatandaan ng huling araw. Ito yung ating mensahe ngayon, mga kapatid. Tingnan natin dun sa sa Hebreo 4:7. Isa-isahin natin yung mga palatandaan ng huling araw. Ito yung mga ebidensya, mga kapatid. Hebreo. Tingnan natin mabuti kung tayo may Biblia dyan. Natin ang buklatin. Dumako sa Hebreo 4:7. Tingnan nyo, mga kapatid, yung huling araw kung nabanggit na natin Hebreo 4:7 at atin nang basahin. Ay muling nagtangi. Nakalagay dito, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Tingnan yung nagtangi. Meron siyang ano bang pagkaalam niyo dun sa tinangi? Inihiwalay o ibinukod? So, meron siyang ibinukod. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, ganyan mga kapatid, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi ng mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon, dalawang bisis, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Yung isang araw. Tandaan nyo mabuti, nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, dalawang bisis sinabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Nagtangi ng isang araw. Ngayon, ano yung isang araw na yon? Ito ay binabanggit din kay Oseas 6:1-3. Oseas 6:1-3. Tingnan natin. Hanapin natin. Tama ba? Oseas 6:1-3. Ay, 1:2. Mga kapatid, pasensya na kayo. Iba yung pagkabasa ko, 2 talaga. Ayan. Kumapit kayong mabuti doon sa mga huling nabanggit natin at idugtong. Iugnay natin sa sa sumusunod. Kagaya nito, Oseas 6:1-2. Nakuha nyo na. Basahin na natin. Magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo.
siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Kita niyo, yung 1 araw pala na binabanggit dun sa Hebreo 4:7 ay yung 3 araw. Diba? Malinaw, sa 3 araw, ando sa 2, ay ibabangon niya tayo at tayo mga bubuhay sa harap niya. Yun pala mga kapatid, yung 1 araw na binabanggit niya ay yung 3 araw. 3 araw. At ngayon, paano natin malalaman na tayo ngayon nasa 3 araw na? Punta tayo ngayon sa 2 Pedro 3:7, 8 hanggang 10. Yan, 2 Pedro, mga kapatid. 2 Pedro 3:7, 8 hanggang 10. 7, 8 hanggang 10. Yan. Tandaan nyo mga kapatid, alalahanin nyo mabuti yung huli ninyong narinig, idugtong nyo dito sa sumusunod na ating papakinggan. O, kuha nyo na. 2 Pedro 3, 7, 8 hanggang 10. Basahin na natin. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatan talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Datapwat huwag mong kalilimutan mga minamahal, o huwag ninyong kalilimutan mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang 1 araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. O, naunawaan nyo ito. Sinawa. Sa amin mga kapatid na ito'y popular na sa amin. At sa inyo din na matagal nang nanonood sa programang ito at nakikinig. Yung huling araw na binabanggit kanina doon sa Usias, sa Isun, hanggang doon, ay ito yung kadugtong doon sa Utso. Huwag ninyong kalilimutan mga minamahal ang isang bagay na ito. Di ba paalala, huwag kalilimutan na ang 1 araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Ay yung 3 araw, ayun yung 1 araw. At ang 1 araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Kung 1,000 taon ang tingin natin, pakiramdam natin sa 1 araw sa Panginoon, ilang libong taon na tayo ngayon. Alis mo magpinta. 2,000. Makikita natin yan sa pamamagitan ng talaan ng taon. Ang talaan ng taon mga kapatid ay ang kalendaryo. Ilang libong taon na tayo ngayon. Di ba 2025? Di tapos na yung 2,000 taon, tapos na yung 2 araw. Ay yung 3 araw ang tinatawag na 1 araw. Di ba? Tapos na yung 2 araw. Malinaw. Tapos na yung 1,000 taon eh. Ay 2,000. Ay yung 1,000 taon, 1 araw lang sa Panginoon yun. Yung 3 araw, yun yung sa Panginoon. Yun yung 1 araw yung tinatawag niya. Kaya ngayon, simula ngayon ng 1 araw. Dahil tapos na yung 2 araw. Tapos
Ngayon, 2,000 taon. Diba? 2025, di ba tapos na yung 2000? Lumalakad na tayo. Tayo ay nakaposisyon sa huling araw. Dahil 2025 na. Diba? Naunawaan nyo mga kapatid. Ito yung kabuuan at pinakamalaking patunay ng huling araw. Tapos na yung 2 araw. Yung 3 araw, yun yung isang araw na itinawid. Sa 3 araw tayo ibabangon. Kaya ito ang paraan ng pagbangon. Tayo magbalik loob. Kung ano yung utos, yung 10 utos na tinalikuran ng ating mga magulang, yun yung ating balikan. Kinalimutan yung 10 utos. Kaya kailangan magbalik tayo sa 10 utos. Kaya nakasulat nga din sa akalat ng mga gawa. 3:22-23 na may susuguing propeta na kagaya ni Moises para ibalik at makabalik tayo doon sa iniwan at kinalimutang 10 utos. Yung propeta na kagaya ni Moises ang magpapaalala at doon tayo dadaan sa 10 utos para tayo ay makabangon dito sa kahirapang ito at tayo ay mabuhay. Mabuhay ng ayon sa kalooban ng ating Ama sa pamamagitan ng pagsunod ng 10 utos. Unawaan. At ito pa, yung isang palatandaan mga kapatid. Tapos na ba tayo hanggang 10 o hindi pa? Hindi pa po. At 9 Diyos pa mga kapatid. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Hindi yun magpapaliban, hindi niya palampasin. Hindi nahihigit dito sa isang araw na ito na 3 araw na kanyang itinakda. Hindi hihigit. Hindi na magpapaliban. Kaya ito yung panahon ng kanyang paniningil sa mga masuwayin, sa mga may utang. At ito naman ang pagbabayad kung gusto mong magbayad sa ating mga naging utang. Alam niyo yung utang natin, tingnan natin yung 10 utos, yung utang natin doon. Pag hindi mo natupad yung 10 utos, ay 10 utang din yung nautang mo. Bago ito ako kasi. Yung 10 utos, pag hindi mo nasunod, 10 utang. Pag sinunod mo ngayon, yung 10 utang ngayon, mawawala pag sinunod mo yung 10 utos. Para makabayad tayo sa ating pagkakautang. Sundin yung 10 utos. Bago ito mga kapatid, nagulat ako dito. Yung palang 10 utos, pag hindi mo magawa, lalabas pala 10 utang. Hindi mo nga natupad eh. Utos yun eh. 10 yung utos. Kailangan buo yun na ibabalik. Walang labis, walang kulang. Ayan. Hanggang 10. Natapos ba natin ito 9? Hindi po. Kita nyo mga kapatid. Papaalala sa atin. Ay halos hindi natatapos yung isang versikulo ay may paliwanag ka. Ulitin natin. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Alam yung paraan ng pagsisisi, yung pagbabalik sa pagtupad sa 10 utos. Magsisi na. Gawin na yung 10 utos para maibalik yung utang. Paano ipapatawad yung kasalanan natin kung hindi naman natin tutuparin yung utos?
Ay yun yung kabayaran ng kasalanan yung pagtupad ng utos Ibig sabihin pagbalik loob, pagbalik dun sa utos. Ano pa bang kinakailangan? Paliwanag, gusto nyo mga kapatid. At sana naunawaan ito. Tuloy natin, Gis. Ayaw ng Ama nang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Diba? Kaya wala tayong hinto mga kapatid. Kahit alam ko na wala akong sweldo dito mga kapatid. Walang nagpapasweldo sa akin, kundi yung biyaya lang ng ating Ama sa araw-araw. Lakas ng pangatawan para patuloy na makapagbigay sa inyo ng kaaliwan sa kabila ng paghihirap at mga kapahamakan na nangyayari dito sa sanglibutan nyo. Sa pakikinig nyo rito, magkakaroon kayo ng pag-asa at kaaliwan sa inyong buhay. Dahil may natitirang pag-asa. Ito, nag-iisa ito. Isang araw ito mga kapatid, inilaan para sa lahat na gustong magbalik loob sa ating Panginoong si Isa o Ama. Inuulit ko, ang paraan ng pagbabalik loob sa ating Ama ay ang pagsunod sa 10 utos. Dalawa. Pag hindi mo ginawa yun, napakalago. Dahil sabi ng ating Ama, ang hindi makinig sa propeta ngayon na sinugo na kagaya ni Moises, pupuksaing lubos. Di ba? Ay yung propeta kagaya ni Moises, dala-dala niyan, bit-bit niyan, 10 utos mga kapatid. Itong nagsasalita sa inyong harapan. Pag di kayo nakinig dito, masahin nyo sa gawa, 3:22 hanggang dito. Yan yung patunay. At yan ay pinagtitibay sa pamamagitan nung nagpapatutuo. Nating mababasa sa Hebreo 10:28. Hindi ako nagkakamali. Ayun, yun yung nagpapatutuo. Mamamatay ng walang awa. Alam niyo ito mga kapatid, babala ito sa lahat. Dahil yung nangyayari sa sanglibutan, napakalala na. Marami yung nagbablog, ipinapakita yung mga nangyayari sa sanglibutan. Pero ang hinahangad lang nila, kumita. Kumita doon sa mga bagay na kanilang ipinapakita. Diba? Yung mga pagguho ng lupa, pinapakita. O tingnan ninyo mga kapatid, ngayon ay talagang huling araw na, paniningil na ng Diyos. Sabi nila, papakita yung mga gumuguhong lupa, yung mga naanod ng mga tao, mga tulay na nagigiba. Yung ipinapakita nila ay talagang inihahayag nila na ipinakikita para sila ay kumita. Tama ba ako? Mali. Tama. Kaya ako sinasabi na para sila kumita dahil binabanggit nila, huwag niyong kalilimutan mag-like, mag-share, subscribe. Diba? Dito wala kang maririnig na gano'n mga kapatid. Ang maririnig nyo lang dito, yung mga pagsunod sa buong kautusan ng ating Ama sa langit. Para ang lahat na makakarinig, ang magiging sweldo nila, kaligtasan, kapayapaan at buhay na walang hanggan mga kapatid. Dalawa. Yun ang hinahangad natin dito. Kaya nga nabanggit dito sa 9 ang Panginoon ay mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kung ano yung ibig ng ating Ama, ganun din ang gusto ng kanyang sinugo. Dahil sinugo niya ako para sa ikaliligtas ng mga tao. Ayaw niya na kahit isa ay mapahamak. Kaya ito yung paraan para magsisi. Magbayad sa 10 utang.
ibalik yung 10 utang. Bumalik sa 10 utos para mawala yung 10 utang, mga kapatid. Siya nawa. O, ngayon ko lang narinig ito. Alam niyo mga kapatid, itong mga salitang ito, hindi ito sa akin. Hindi nakasulat yung 10 utang. 10 utos lang. Yung pala pag hindi mo ginawa yung unang utos, yung pala utang. Ikalawang utos, ikalawang utang. Eh, dapat mong gawin eh. Pagbabayaran mo yun eh, sa bandang huli pag hindi mo ginawa eh. Utos nga eh, kailangan gawin. Pag hindi ginawa, kasalanan eh. Yun yung batas ng ating Ama. Pagbabayaran mo yun pag hindi mo ginawa. Dahil yan ang buong katungkulan ng tao. Sumunod sa lahat niyang kagustuhan. Number 10, mga kapatid. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Tingnan mo, dito sa araw na ito, mga kapatid, dito sa huling araw na ito, dahil si araw ng ating Panginoon, ito yung ikatlong araw na siyang tinatawag na huling araw. Dito magaganap. Matinding init. Ngayon mga kapatid, ulan ng ulan, di ba? Baha ng baha. Baka ang kapalit nito ay init. Dahil may kasabihan. May kasabihan tayong mga matanda. May kasabihan. Na pag may pag-iyak, may pagtawa. Kung may init, may lamig. Kung may pagbaha, may tagtuyo. May tagtuyo. Yan ang dalawang bagay, nagbapalitan yan eh. Kung may masama, may mabuti. Kung may pangit, may maganda. Ganon. Kaya ngayon mga kapatid, panahon ng tag-ulan ngayon. Nagbabahaan buong mundo. Ang sasipagbuho. Kaya tayo magsipaghanda mga kapatid para tayo ay makatago, umailingid sa kapahamakang mangyayari pa. Napakarami. May paraan mga kapatid, huwag kayong bibitaw, kumapit lang kayo dito at malalaman ninyo kung saan, nasaan yung paraan na yun. Saan gago yun? Ito pa, basahin natin. Ito yung mga kabuuan. Sa Juan, 6:39-40 hanggang 44. Anong oras na tayo? Bagay, libre yung ano natin. 43 minutes. Pwede ba? Abot tayo. Umabot tayo ng 2 oras. Dahil importante, may parating natin sa ating mga kapatid na naliligaw kung saan talaga yung tamang daan yung dapat lakaran ng mga nagnanais ng kapayapaan, kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yung mga nagnanais lang naman, sila yung mga tinatawag. At sa hindi lahat ng tinatawag okay na. Lahat ng tinatawag mga kapatid, mamimili pa doon ng Ama. Sa mga tinatawag na yan, mamimili pa doon. Hindi ko mo tinawag ka, pasok ka na. Hindi mga kapatid. Kumbaga dadaan ka pa sa dadaan ka pa sa examination. Mag-i-exam ka pa doon. Kung makapasa ka, mapipili ka na doon. Mga kapatid. Ito panahon ng pagtawag pa lang. Pag pumasok ka na, mag-i-exam ka ba? Dadaan ka sa drug test, kung ano-ano, kagaya ng patakaran ng tao. Titingnan yung susuriin, yung kakayahan mo, kung ano yung kaya mo. At doon ka ibabagay. Kung ano yung kaya mo, doon ka ilalagay. Ganun yung pagtawag ng ating Ama. Katulad ng
paglalagay ng lambat sa dagat. Ang salita ng ating Ama, yung pagtawag, kagaya ng paglalagay ng lambat sa dagat. Kapag hinila na nung naglalambat, sari-saring isda yung mahuhuli. Pipiliin niya nung mangingisda na yun. Ilalagay sa mabuting lagayan yung mga mabubuting isda. At yung masasama, itinatapo. O, ganun yun, mga kapatid. Tatapon. Hindi lahat ng tinatawag, mga kapatid, ipasunod na. Huwag kang umasa dun sa pagtawag. Dahil pipiliin ka pa. Kung pwede ka nga. Kung pwede kang humarap dun sa handaan. Kailangan may damit kang maputi na isusuot sa handaan na yun sa pagdating ng ating Panginoon. Walang dungis, walang kapintasan. Kailangan na idadamit natin, mga kapatid. Hindi damit na yung nakikita ng mata. Ini damit na makikita ng kalooban, mga kapatid. Kalooban ang makakakita doon, hindi yung mata. Ano yung nabanggit pa natin? Sa Juan, sa 39 hanggang 44. 39, palukso-lukso ito, mga kapatid. 44, 54. 39 muna. Sa 6:39. Ito yung dahil nalaman nga natin na ito yung nasa huling araw na nga tayo. Pinaliwanag sa atin na kanina. At sana inyong napaniwalaan, ganito naman ang kasalukuyang nangyayari dito sa huling araw, mga kapatid. Ito puro salita ng ating Panginoong Jesus. Juan 6:30, 39 hanggang 40, mga kapatid. Iba yung 44, iba rin yung 54. Pero parehas sa isyon. Hindi diri-diretso ito. Ulitin natin, 6, 39, 40. Pagkatapos, 44. Pagkatapos ng 44, 54. Yan. Simulan na natin. 39:40 ng 6 ng Juan. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at aking siyang ibabangon sa huling araw. Kita niyo yung mga mangyayari sa huling araw. Yung nakakakita sa anak at sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Ano ba dapat natin sa palatayanan sa anak? Yung kanyang bagong pangalan, mga kapatid. Ang dapat sa palatayanan sa anak ng ating Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoong si Isa. Upang tayo ay makabangon dito sa huling araw. Kanya mga pangako dito sa huling araw. Doon naman tayo sa 44. Ano ang mababasa natin? Simulan na natin. Walang taong makakalapit sa akin, maliban ang Amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Kita niyo. Walang taong makakalapit sa akin, ika ng ating Panginoon si Isa. Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina na hindi lahat ng natawag ay pasok na. Pipiliin ka pa rin. Dahil sabi niya din sa aklat ng mga gawa na kung kayo'y hindi magsisipaniwala sa mga sulat ni Moises, ay paano kayong magsisisampalataya sa aking mga salita. Diba?
bago kayo sumampalataya sa salita ng ating Panginoon, kailangan muna nating gawin ang 10 utos na isinulat ni Moises. Dahil pag hindi tayo naniwala sa sulat ni Moises, malabo tayo na makapanampalataya sa ating Panginoon. Dahil tungkol sa ating Panginoong si Isa, kaya sumulat si Moises. Ito, magaganap ito sa mga huling araw, yung mga pagbangon na ito. Doon pa sa 53, ay 54, ang sais pa rin mga kapatid. Kita nyo, kain natin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Alam niyo yung laman ng ating Panginoon at ang kanyang dugo na dapat nating kainin at inumin. Laman niya na dapat niyang kainin, dapat nating kainin. Ang kumakain ng aking laman, ang laman, kasi sinasabi niya, yung kanyang mga sinalita, kailangan nating tanggapin. Yun yung uri ng pagkain. Yun yung kanyang laman. Yung mga lumabas sa kanyang bibig. Yun yung laman niya. At ang umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Yung pag-inom ng dugo ay yung paggawa nung kanyang iniuutos na sinasabi niyang laman. Pag ginawa mo na yung kanyang mga utos, ininom mo na ang kanyang dugo. Dahil lahat ng magkakapatid, kapag magkakaparihas ang gawain, doon mo malalaman na iisa ang kanilang dugo. Magkakadugo yan kaya paparehas yung ugali, di ba? Nababanggit natin palagi yan. Magkakapatid yan, kaya paparehas yung ugali. Ibig sabihin, iisa ang kanilang ginagawa. Ngayon, yung laman at ang dugo, yung utos at ang pagtupad sa utos. Yun ang ibig sabihin nun. Pag tinutupad mo ang kanyang utos, kinakain mo ang kanyang laman at iniinom ang kanyang dugo. May buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. At hindi yung pagkarinig ninyo ito, hahanapin kung nasa nating Panginoon at yung kakagatin. Pag lumabas yung dugo sa pagkagati, inumin yung dugo. Hindi ganoon mga kapatid. Yung laman niya ay yung mga utos at ang dugo niya yung pagtupad sa kanyang utos. Ngayon, andun sa ikalawang Timoteo 3:1. Kaya nga sinasabi ko, ito yung kabuuan at pinakamalaking palatandaan ng huling araw mga kapatid. Isa-isa natin, itihiwa-hiwalay noon, ngayon natin pinagdugtong-dugtong. Ikalawang Timoteo 3:1. Sana huwag magkaroon para huwag tumingin. Ikalawang Timoteo 3:1. Patunay pa rin na palatandaan ng huling araw mga kapatid. Nakuha nyo na ikalawang Timoteo 3:1. Basahin na natin, pinapakaikli lamang. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ano sa pakaramdam nyo mga kapatid, ang panahon ngayon? Ligtas ba tayo? Yan yung kabi-kabilang disgrasya na nangyayari. Meron yung isang pamilya na nakakulong-kulong, patay lahat. Binangga ng banatay, yung bumangga. Naghiwalay pa yung makina sa kayong kulong-kulong. Iba yung pinuntahan ng sidecar, iba yung pinuntahan ng makina.
na nabasa ko kanina dito. Balita. Sa pamilya. Ubus. Yun yung pagkarinig ko pa nila. Yung isang linggo pa ito, yung nangyayari. Panahon ng kapahamakan. Tapos doon sa Santa Teresita sa'yo. Meron na, ban na naman, saka kulong-kulong din. Basta gata yung ulo ng isa. Kahapon nangyari yun, ay madilim-dilim pa nga yung, wala pang init, kagaya ngayon dito sa aming lugar, dito sa Baggao, mainit ngayon mga kapatid. Naka-electric pa na magandang labas ng init. Kaya panahong mapanganib nga, binabanggit ko ito sa ikalawang Timoteo 3:1. Ngayon, nakakailangan tayo ng protection dito sa panahong mapanganib. At may mga dapat tayong gawin para tayo ay maproteksyonan sa panahong itong mapanganib. Dahil kinausap na ng ating Panginoong si Esau Ama yung mga kapahamakan. Binilin na niya na huwag mapapahamak. Pwedeng ipahamak yung mga hindi sumusunod sa kanyang uso. Huwag lang ipahamak ay yung mga may tatak sa noo at sa kamay ng kanyang pangalan. Yun yung iiwasan ng kapahamakan. Dito kasi sa programang ito mga kapatid, ang umiiwas sa atin dito kapahamakan. Dito nangyayari yung sinasabi ng ating Panginoong si Esau Ama na binabago kong lahat ng mga bata. Dahil nung una, iniiwasan ng mga tao ng kapahamakan. Iniilagan yan. Pero ngayon mga kapatid, pag tinawag ka na at ikaw ay napili, natatakang ka na, yung kapahamakan ang iiwas sa'yo. Tandaan mo yan, kapatid ko na nakikinig. Ito yung isang napakagandang pangako dito. Dahil binilin na ng ating Ama yung kapahamakan, dahil sa Kanya yan eh. Lahat na hindi sumusunod sa akin, bahala kayo. Sa inyo yan. Huwag nyo lang gagalawin yung may tatak sa noo ng pangalan ko, pangalan ng aking anak. Yan yung bilin niya, mga kapatid. Dahil pag-aari ng ating Ama ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, nakikita man natin o hindi nakikita sa Kanya yan. Subukin nyo ito, mga kapatid. Kaya lahat ng mga nagwawalang bahala dito na ito ay naririnig, hindi ginagawa. Ngayon, masama yung mga nangyayari sa kanila. Dahil masamang gawain yung hindi pagsunod. Ay sa bunga ng iyong mga gawa ay doon ka hahatulan. Yung masama na hindi pagsunod, kasamaan din ang susunod sa iyo. Pero yung mabuti na pagsunod, kabutihan din ang susunod sa iyo. Ito pa, nabasa natin yung 54. Doon na tayo sa Timoteo pala. 3:1, yung kapahamakan. Yung panahon ng kapahamakan ngayon. Pagmasdan yung mabuti, inyong suriin. Ang kapaligiran natin mga kapatid. Pakarami nangyayari ng sunod-sunod. Araw-araw yan. Sasakit yung bigat yung dibdib mo sa panunood ng mga ipinupos ng mga vlogger na hinahangad na sila'y kumita dahil sa kanilang ipinakikita. Bago tayong nalaman, kumikita dahil sa ipinapakita. Yung 10 utos sa 10 utang. Yan, bago yan. At ito, dun sa ikalawang Pedro 3:3. At yung mensahe natin mga kapatid ngayon, hindi pa tayo nakalabas dito sa una. Ito yung panghuli sa una. May dalawa pa. Ikalawang Pedro 3:3. Ayan,
Kalawang Pedro, 3:3. Kasama ito dun sa kabuuan ng palatandaan, ang pinakamalaking kabuuan ng palatandaan ng mga huling araw. Ay kalawang Pedro 3:3. Ating ang basahin mga kapatid kung ito yung natagpuan. Nalalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakan ayon sa kanilang masasamang pitak. Yun. Alam niyo yung manunuya, wala, ano bang ibig sabihin pa ng manunuya? Pintasiro ba? Pintasiro? O mapagmataas? Ano pa ba iba? Mapang-asar? O marami. Ang ibig sabihin ng manunuya, sabi sa Ilocano, nauyaw. Nauyaw. May iba pa. Ang tawag sa Ilocano. Pintasero. Pintasira. Nakikita yung muta ng iba. Yung nakatakip sa matanda, hindi na maalis. Ganun yun. Ito yung mararamdaman natin. Ito yung dumadami. Diba? Kung nakita niyo na at narinig yung binablog ng isang OFW na nasa-abroad, sabi nila dito sa ibang bansa, bawat kilos mo, pera. Pero dito sa Pilipinas, bawat kilos mo, bawat kilos mo na dito sa Pilipinas tawag siya dun pinipintasan daw, bawat kilos mo dito sa Pilipinas, napupuna. Issue. Kaya, bawat kilos daw dito, issue. Pilipinas. Dito sa ibang bansa daw, bawat kilos mo kung pera. Pero pag sa Pilipinas, bawat kilos mo, issue. Yun yung sakop nung manunuya. Diba? Lahat ng kinikilos ng mga kapitbahay mo, binabantayan ka ng kapitbahay mo kung anong kinikilos mo, tutuyain ka, issue, may issue ka. Diba? Tama ba yun? Issue. May issue sa'yo. Pinag-uusapan ka bawat kilos mo. Binabantayan kung ano yung may ipintas sa'yo. Bashing. Binabash daw. Tawag yun, mga basher. Ayun yung mga ugali ng karamihan ngayon dito sa huling araw. Tingnan nyo, kita nyo, ito yung isang palatandaan pa. Na wala nang magawang tama sa kanyang kapwa, ay naninira pa. Diba? Sa paningin ng ating Ama, bawal talaga yun. Sa kabila ng lahat ng ito nating nalaman, mga kapatid, na kabuuan ng pinakamalaking palatandaan ng huling araw, ay mayroon namang pag-asa na ibinigay din ng ating Ama. Dahil, kita nyo nga, ang daming nagsunod-sunod yung mga bagyo din. May tatlong nagsabay-sabay, pero isa lang yung tumama. Di ba kayo nagtataka doon, mga kapatid? Dahil may pag-asa pa rin na ibinigay sa atin ng ating Panginoong si Isaw Ama. May pag-asa. Tika nyo, yung tatlong bagyo, isa lang yung tumama. At nananabilang ng dagat. Hindi gaano. Tika nyo, kagaya nung nabanggit natin na lahat ng bagay pag-aari ng atin. Bakit nangyayari yun, mga kapatid?
may ganun. At yung lugar na ating dapat pansinin, na kung saan ang kinaroroonan ng sinugo ng ating Ama, ayun, pagmasdan yung mabuti. Sisain ninyo, nung nakaraang taon pa ito nangyari. At tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy, hindi ito magbabago. So sa naroon ng sinugo ng ating Ama, lumilihis ang mga bagyo, mga kapatid. Nawa. Dahil ito nakasulat, mga kapatid. Napansin niyo ba, marami ng malalakas na bagyo na nakatutok dito sa lugar na ito. Pero lumilihis. Na marami din nagtataka ngayon dito sa lugar namin, mga kapatid. Ang pag-asa nila, nandyan, ang lakas ng bagyo. Sana naman, malungkot na sila, hindi sila makatulog. Dahil pagtatanim din lang ang kinabubuhay ng karamihan dito, mga kapatid. Dito sa Baggaw. Yung mga kalapit na mga bayan, yun, nangasira. Kasi yung mga pananim nila, mga itinanim. Itinanim, hindi pananim, dahil pag pananim, hindi pa na itanim. Yung mga itinanim nila ay yung mga lubog sa bahay. Wala nang napapakinabang, walang bisis na. Pero ito, pansinin ninyo mga kapatid, dahil ito yung nakasulat, ito yung isang pag-asa. Hindi lang nang nakikinig ito, kundi ng buong sanglibutan kung maniniwala. Hindi lang Pilipinas mga kapatid, buong mundo ito kung inyong paniniwalaan. Ha? Andun, mababasa natin sa Isaiah 4:2 hanggang 6. Yan, natras tayo mga kapatid. 4:2 hanggang 6. Isaiah. Isaiah 4:2 hanggang 6. Alam ko may mga nanonood dito sa live na na nakakakilala sa atin. At yung iba nakanguso dyan. Oh, maniwala ka dyan. Hindi naman nag-aral yung taong yun. Kilala ko yan. Pero mga kapatid, lahat ng sinasabi ko na naririnig ninyo sa akin, itanong ninyo sa mga maestro at abogado kung alam nila ito. Itanong sa kanila. Dahil ito hindi ko kinuha na aral na mula sa tao. Ito ay binigay sa akin ng ating Ama sa langit. Walang nagturong tao nito sa akin. Kaya dapat ninyong pakinggan. Dahil tayong lahat sakop ng programang ito. Kung gusto ninyong pasakop. Dahil tayo nilikha lamang. Kailangan tayong lahat ay pasakop sa lumikha sa atin. Magbigay tayo ng papuri sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang buong kautusan, mga kapatid. Ito, basahin na naman natin kung ano ang palatandaan ng lugar na kinaroroonan ng Kanyang sinugo ang sanga ng ating Panginoon. Isaiah, anong binanggit natin kanina? 4:2 hanggang 6. 4:2 hanggang 6. Basahin na natin. Ang pamagat ay Ang mga natira ay maliligtas. yung mga naiwan, hindi nabati. Yan yung maliligtas. Hindi mabati. Kasano nga mabati? Bakit sinabing naiwan? Ang mga natira ay maliligtas. Bakit natira ito mga kapatid? Dahil ito'y iniwan ng mga tao. Hindi ito pinapansin. Iniiwanan, dinadaan-daanan lang ito mga kapatid. Kaya kami ay natitira. At kami ay nakatira lang sa utos ng ating Ama. Mga kapatid. Bukod tangi ito. Kaya ito ay naiwan, pinag-iiwanan ng mga tao. Walang pumapansin dito. Biro nyo mga kapatid, 2017 pa ito nagsimula. Walang pumapansin dito, 2025, 8 taon na. Kaya ito ay iniwan, ito ay natitira lang.
Walang pumapansin. Kagaya nung panahon ito ni Louie, mga kapatid, na sila lang pamilya ang naligtas. Wala itong pinagkaiba doon, mga kapatid. Pero, may pag-expand ito, mga kapatid, at hindi ko lang matukoy kung anong taon nangyayari. Itong pamilya ito, ilalago ito hanggang 144,000, mga kapatid. Sinawa. Kaya wala tayong hinto sa pagsasalita dito hanggat hindi nararating yung bilang na yun, 144,000. Kaya yung mga hindi pa naniniwala dyan na kayo naman ay talagang tunay na tinatawag at dapat piliin, lumapit na kayo. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Kung naghahangad kayo ng tunay ng kapayapaan at kaligtasan sa buhay, mga kapatid. Huwag niyong isipin na kayo'y mayaman. Huwag niyong isipin yung salita na walang makakapasok sa kaharian ng langit na mayaman. Huwag niyong isipin yon. Lahat ng tao maaaring pumasok sa kaharian ng langit kung susundin lamang ng bawat isa ang 10 utos, mga kapatid. Sinawa. Lahat may karapatang makapasok. Kaya pinagbibili yung 10 utos. Hindi hadlang na ikaw ay mahirap, hindi hadlang na ikaw ay mayaman. Ang magiging permit natin para makapasok sa kaharian ng langit ay ang pagsunod sa 10 utos, mga kapatid. Yan ang permit natin. Kaya kahit ikaw ay bukha, mayaman, may pag-asa. Basta sumunod ka sa 10 utos na yun ay dito mo lang matatagpuan, mga kapatid. Dito lang sa programang ito. Dahil ito nag-iisa sa babaw ng mundo, mga kapatid. Nag-iisa lang ito. Kagaya ng ating Panginoon na iisa. Ito yung lugar at palatandaan na nandun ang sinugo ng ating Panginoong Tirauma. Yung lugar na linilihisan ng mga bagyo, mga kapatid, hindi yan sinisintro. Isaiah 4:2 hanggang 6, barahin na natin. Yung huling araw. Sa araw na yaon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon. Tunay, mga kapatid. Siya nawa. Itong huling araw na ito, dito ako binago ng ating Panginoon. Dahil ako nga ang tunay niyang sanga. At itong sangang ito ay ginawa niyang 7. At ang bunga ng lupain ay magiging magaling. Tama ba? Magaling. At mainam sa kanilang mga taga-Israel na nangakatanan. Nakatanan, ibig sabihin nakatakas. Nakatakas din sa kapahamakan. At mangyayari na siyang naiwan sa Sion at siyang nalabi sa Jerusalem ay tatawaging banal sa makatuwid bagay bawat nasusulat sa mga nabubuhay sa Jerusalem. Yung mga matalinhagang salita ito. Tuloy natin. Pagkahuhugasan ng Panginoon ang karumihan ng mga anak na babae ng Sion at lilinisin ang dugo ng Jerusalem sa gitna ng bayan sa pamamagitan ng bisa ng kahatulan at sa pamamagitan ng bisa ng pagniningas. Pagniningas, alam niyo kapatid, yun yung apoy. Kaya ay sa palatandaan ng apoy, yun yung mga digmaan, mga kapatid. Ay ba, ang dami nasusunog ngayon dahil sa mga kagagawan din ng tao, yung mga missiles na yan. Diba? Ayan. 5 tayo. At ang Panginoon ay lumikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sion at sa itaas ng kanyang mga kapulungan ng isang ulap at usok sa araw at ng liwanag ng nagniningas na apoy sa gabi, sapagkat
sa itaas ng lahat ng kaluwalhatian ay magkakaroon ng isang kubong na kayo. Ay, ibig sabihin nito, kung saan naroon yung mga pinili ng ating Ama, lililiman niya ng ating Panginoong si Isa. Hahadlangan niya kung ano yung mga bagay na makakasunog o anumang bagay na makasisira sa kanyang makapananakit sa kanyang mga pinili na tinawag. Ayan, ito yung mga kubong, mga ulap, lililiman. Dahil may pag-ulan talaga ng apoy at may pag-ulan ng bloking yelo, mga kapatid. Ayan, maglalagay ang ating Ama sa tapat ng kanyang mga pinili, mga tinawag na pinili, sa tapat nila para wag makarating sa kanila yung mga parusa, apoy, at anong tawag doon, yung bloking yelo, ice. May pag-ulan yan, mga kapatid. Baka matatawa kayo. Simple, kanya na naman siguro. Pero antayin nyo, mga kapatid, dahil lahat ng sinalita ng ating Ama magaganap. Wala siyang kasinungalingan. Dahil yan. At andun na tayo sa 6. At magkakaroon ng kanlungan upang maging lilim sa kaarawan laban sa init, at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at sa ulan. Ganyan. Saan naroon yung sinugo ng ating Ama, lahat ng nasasakupan ng kinaroroonan ng sinugo ng ating Ama ay nakukubli sa bagyo at sa ulan. Diba, nagbubuhuan yung mga bundok, yung mga tinitirahang lugar ng mga kalapit bayan natin. At dito sa saan dinala ng ating Panginoong si Isa yung kanyang huling sugo, kita ng mga kapatid. Simula nung ibinigay na yung tatak at tirintas, ito ay nangyari na. Lumilihis. Nawawala. Kahit huwag kayong matakot. Kayong mga nakikinig kung ano yung bagyo. Dahil hanggat nandito yung huling sinugo, ligtas tayo sa bagyo, mga kapatid. Matakot kayo pag umalis na itong sinugo sa lugar na ito. Dahil may pag-alis kami rito, mga kapatid. At yan ang paghandaan ninyo. Pag umalis kami rito, kahit ang kayo magtago, basta nandito ka sa lugar na ito, bibihira lang ang maliligtas dito. Tandaan nyo yan, hindi ko alam kung kailan. Kaya nga siya ay nagbigay ng mga sasakyan ng kubre. Nandito, dahil yan ang sasakyan ng pag-alis ng mga sinuko ng ating Ama. Kaya kinukondisyon yun eh. Dahil pag sinabi ng ating Ama sa akin na kayo umalis na, aalis kami dito. Sa palatandaan, bubutasin namin ang pader ng dingding ng tahanan ito at yung kami dadaan, mga kapatid. Hindi kami dadaan sa pinto. Ayan ang bilin ng ating. May pag-alis kami dito. Tandaan nyo yan. Dahil sinasabi ko sa inyo noon pa, 2017. At hanggang ngayon, yung unang binanggit ko sa inyo, na may salot na darating, may taon lang tayo. At nung dumating nga, hindi makainit yung COVID niya. 2017, sinasabi ko. Paulit, pinapaalala ko lang yan. At itong mangyayaring ito ngayon, yan, pinagpapauna ko na naman sa inyo. Para labas ako doon sa mangyayari dahil sinugo ako ng ating Ama para lahat na makarinig sa akin ay maligtas. Dahil yung salitang naririnig nyo sa akin, hindi sa akin, sa ating Panginoong si Isa o Ama na siya lang ang tagapagligtas. Ginagamit lang ako natin ang dito. Walang nagpapasweldo sa akin, palagi mo inuulit. Ang hinahangad ko lang na sweldo sa akin yung purihin ako ng ating Ama sa aking ginagawa na ayon sa kanyang kalooban. Yun lang ang sweldo na inaantay ko dito. Purihin ako ng ating Ama sa aking ginagawa na ayon sa kanyang kalooban.
hindi ayon sa akin o ayon sa ating kapwa. Tuloy na ba natin? Tapos na natin? Nandun sa 6, magkakaroon ng kanlungan upang maging lilim sa kaarawan laban sa init at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at sa ulan. Kung nasaan yung sanga ng Panginoon. Doon nga sa 12 nakalagay, sa araw na iyon ay magiging maganda at maluwalhati ang sanga ng Panginoon. Sa araw na yun, yung huling araw na yun, yung isang araw na yun na yung panahon ngayon mga kapatid. May isa pa bilang panghuli. Kung ngayon lang ata tayo nakatapos. Tatlo pang babanggitin natin na bilang panghuli. Isaiah 32:1 hanggang 3 at sa Gawa. Ayun, popular na ito, madali na ito. Gawa 3:22-23 at Hebreo 3:15. Unahin natin Isaiah 32:1 hanggang 3. Banti tayo mga kapatid. Isaiah 32:1 hanggang 3. Nahantok na ito sa inyo. Ang banal na kasulatan ng may sabi dito mga kapatid, ha? Paulit-ulit binabanggit sa inyo. Baka inaantok na kayo? Hindi po. Yun, nakuha na nga? Isaiah 32:1 hanggang 3. Anong pamagat dito? Ang paghahari ng matuwid na hari. O, kita niyo mga kapatid. May matuwid palang hari at ito ang nagaganap sa kanyang kinaroroonan ng matuwid na hari. Pag ikaw kasi natupad mo ang buong utos, ibig sabihin, nagawa mo, tinalo mo, napagharian mo na, natapos mo. Ayan. Pag natalo mo yung utos, natupad mo, nalampasan mo, nanalo ka. At pag nanalo ka, ay naging hari ka na, mga kapatid. Nanalo ka eh. Siyempre ikaw yung winner, ikaw na yung hari. Di ba? Alam niyo ibig ko sabihin. 32, Isaiah 32:1 hanggang 3. Narito, isang hari ay maghahari sa katuwiran at mga pangulo ay magpupuno sa kahatulan. At isang lalaki ay magiging gaya ng isang kublihang dako sa hangin at kanlungan sa bagyo, gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato na kinapapagurang lupain. Sa kinapapagurang lupain. Tama ba? Kinapapagurang lupain. Dalawa. Kita nyo, isang lalaki ito ay magiging gaya ng isang kublihang dako. Yung kasing tunay na lalaki na sinasabi ng ating Panginoong si Isaw, Ama, magpakalalaki kayo, ika niya, sundin mo ang aking mga utos. Kapag ikaw ay isang lalaki na sinunod mo ang 10 utos, sinasabi niya, ikaw ay tunay na lalaki, mga kapatid. Hindi yung nangbubugbog ka, magaling ka sa suntukan, magaling kang pumatay, tunay ka ng lalaki, hindi ganon mga kapatid. Ang tunay na lalaki sa paningin ng ating Ama, yung tinutupad mo ang 10 utos. Yun yung tunay na lalaki. Walang kabuluhan ang pagkalalaki mo kung hindi ka susunod sa buong kautusan mga kapatid. Sa halimbawa na lang natin ni Adan. Diba? Hindi siya naging tunay na lalaki dahil sumunod siya sa kanyang asawa. Ang nasunod yung asawa niya, hindi siya. Dahil ang lalaki talagang dapat sana siyang masunod. Naayon sa kalooban ng ating Ama. Kailangan ng lalaki ay masunod. Kung siya ay may pamilya na, siya ang masunod doon sa pamilyang yon, na yung sinusunod niya ay ayon sa lahat ng kalooban at kagustuhan ng ating Ama.
Yun yung dapat, mga kapatid. Yun yung tinatawag na ang lalaki ng Diyos. Yun, unawaan niyo yun. Siya nawa. Yun yung tunay na lalaki. Kaya binanggit dito, sa dos at isang lalaki ay magiging gaya ng isang kublihang dako sa hangin at kanlungan sa bagyo. Yun, tinutumbok ko na nga sa inyo kung ano talaga eh. Bahala kayo kung paniwalaan niyo ito hindi. Basta babanggitin ko ito sa inyo paulit-ulit mga kapatid. Hanggang sa dumating yung panahon na hindi nyo na alam kung saan kayo pupunta dahil hindi kayo maililigtas ng mga pinag-aralan ninyo, hindi kayo maliligtas ng lahat ng pera ninyo, hindi kayo maililigtas ng dami ng pamilya ninyo, hindi kayo maililigtas ng lakas ninyo, mga kapatid. Ang tanging makapagliligtas lang sa tao ay ang pagtupad ng buong kautusan, mga kapatid. Siya nawa. Dahil nandun yung pangako. Pag tinupad natin ang 10 utos, nandun yung kaligtasan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoong si Isa o Ama. Siya nawa. Doon tayo sa 3. At ang mga mata nila na nakakakita ay hindi mga lalabo. At ang mga taingan nila na nakakakinig ay nakikinig ay mga kikinig. Alam niyo ibig sabihin nito? Pag nakita ninyo ito nagsasalitang ito at hindi kayo bumitaw, manatili kayo na nakatutok dito at nakikinig, hindi magbabago yung inyong mata. Nakatutok kayo lang dito, hindi malalabo. At yung taingan nyo na laging nakikinig dito, hindi manghihina yan. Dahil iyan yung nabanggit natin kanina, na ang lahat ng parte ng ating katawan na binigay ng ating Ama na ating ginagamit sa araw-araw ng ating pamumuhay ay kailangang magpuri, pumuri sa ating Panginoong si Isa o Ama. Kagaya nito, manunood kayo dito. Pero ang mahalaga yung makinig. Siya nawa. Gagamitin mo rin yung mata dito eh, dahil hanapin mo sa cellphone eh, di ba? Yung mata ang paghanap mo eh. Ha? Yung mata ang magiging dahilan ng inyong pakikinig, mga kapatid. Ituturo ng mata kung saan kayo dapat makinig na programa. Kaya nakasulat dito, at ang mga mata nila na nakakakita ay hindi mga lalabo, at ang mga taingan nila na nakakakinig ay mga kikinig. Naunawaan niyo mga kapatid? Siya Siya nawa. nawa. Ayan. Dahil nabanggit doon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, inuulit natin ito mga kapatid. Gawa 3:22-23, inuulit natin to. Palagi paalala, idudugtong na naman natin kasi sinasabi ko, pagdudugtong-dugtongin natin lahat ng mga mensahe na hiwa-hiwalay natin nakinig ng mga nakaraan. 3:22-23 ng gawa, yung mga nakakakita, hindi man lalabo ang mata, at yung mga nakikinig ay mananatiling nakakarinig. Dahil dito, sa aklat ng mga gawa 3:22-23, basahin natin. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon ay magtitindig sa inyo ng isang propetang kagaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya, alam niyo mga kapatid, pag sinabing siya, ibig sabihin, marami ba o isa? Isa. Isa po. Ang tinutukoy ng siya, isa lang mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. Sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Pag sinabing sa lahat, pakinggang mabuti dahil lahat. Dapat pakinggan. Sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Makikinig pa kayo, kapatid. Siya nawa. Sa mga bagay na sinasalita, na ito ay salita na mula sa ating Ama.
lumalabas lang sa aking bibig para sa inyo, mga kapatid. Ituloy natin hanggang 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Siguro hindi kayo matatakot dito dahil hindi nyo pa naranasan yung mapuksa. Kung gusto nyo maranasan, huwag kayong makinig. Kung ayaw nyong maranasan, makinig kayo. Kung ayaw nyong maranasan yung mapuksa. Bilang panghuli, basahin natin Hebreo 3:15. Ngayon tayo nakatapos ng kabuuan ng minsaya. Hebreo 3:15 bilang panghuli, mga kapatid, sa mensahe natin sa araw na ito. Nakuha nyo na? Basahin na natin Hebreo 3:15. Tandaan nyo, mga kapatid. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Ayan, mga kapatid, sa inyong lahat na nakinig ang programang ito ng ating Panginoong si Isaw Ama, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Yan, mga kapatid. Hanggang sa muli. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay pakinggan nyo muna ang patutuo dahil ito ay kinakailangan saan man tayong dako, pumaroon, anuman ang ating mga salitain, kailangan may magpapatunay at magpapatutuo. Pakinggan ninyo ang patutuo. Taas natin ating kamay. Ang walang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kapurusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isaw Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Yan, magbatian na tayo ng pagbati mula sa Ama ng Kapayapaan at Katiwasayan.